Matapos ang bakbakang Sakamoto versus Order member na si Kanaguri na nagbalik sa peak form ni Sakamoto, ngayon naman ay i-review na natin ang Chapter 93 at 94 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksiyan na natin ang nakakabitin na last chapter kung saan nangako si Seba kay Club Jam na ililid niya ito sa database kapalit ng pagbubunyag ni Club Jam kung nasaan ngayon si Mafuyu. Isang deal na magreresulta sa isang kalbaryo na susubok talaga sa ating mga bida. Kaya tutok lang dahil isa na namang matinding bakbakan ang ihahatid ng episode na ito. Ako nga pala si Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kina Club Jam at Seba. Sabi ni Club Jam, sasabihin mo sa akin kung nasaan ang database at ibubunyag ko namang sayo kung nasaan ang kapatid mo. Agad namang sumagot si Seba, kaya tinanong ulit ni Club Jam, ang tinutukoy mo ba ay yung batang maitim ang buhok na may suot na face mask na in-scout ni Gaku? Sure, sasabihin ko kung nasaan siya, pero ikaw muna ang mauna. Dito ay inilabas ni Seba ang isang SD card at sinabing, ito ang database. Nasa loob nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga estudyante at wala itong backup. Pagkakita ni Club Jam dito, mabilis niya itong sinunggaban mula sa kamay ni Seba na halos natanggal pa ang kuko dahil sa bilis ng pagkakasamsam. Sabay sabi pa ni Club Jam, gumawa ka pa ng biro at papatayin na talaga kita. Kung wala ka talagang alam, dito na rin matatapos ang buhay mo. Kaya alin ba sa dalawa? Sa halip na sumagot, naglakad lang si Seba at sinabing, sundan mo ako. Samantala sa kabilang eksena, makikita sina Shin at Amane na hinahabol pa rin ng mga estudyanteng parang naging zombie. Dumaan sila sa glass window na sinira ni Shin. Nguit kahit na sinusubukan niyang basahin ang isip ng mga ito, hindi niya pa rin mahagilap ang lokasyon ng kalaban. Napansin naman ng lolo ni Amane na nagho-hold back ito, kaya sinabi, Amane, huwag kang magdalawang isip kahit kaibigan mo pa sila. Nagulat si Amane at sumagot, ano? So dapat ko ba silang patayin ganon? Tugon ng lolo niya, hindi lang naman patayan ng paraan para pigilan sila. Pero kung survival ang usapan, huwag ka ring mag-atubiling pumatay. Kahit ako, kung magiging kalaban mo ako, huwag kang magdalawang isip. Mga salitang ikinainis lalo ni Amane, kaya napasagot ng pasigaw, ano ba to? Nilelekturan niyo pa ako sa ganitong sitwasyon. Habang si Shin ay nakamasid lang sa kanilang dalawa, balik tayo kina Seba at Club Jam. Nakarating sila sa isang data storage facility. Namahangha si Club Jam sa mga files at tapes na naroon. Kumuha siya ng isa, sabay winasak at sinabing, gusto mo pala ng masakit na kamatayan. Pareho pala tayo. Ngunit paglingon niya, wala na sa likod lang si Seba. Narinig niya lang itong nagsabing, Bobo. Pagbalik ng tingin ni Club Jam, nakita niya ang isang bullet hole, sabay may mga bagay na ihinagi si Seba, mga liquid nitrogen bombs na dumikit sa kanyang mga paa at nag-freeze hanggang tuhod. Habang nag-freeze si Club Jam, pinindot ni Seba ang isang button, biglang bumigay ang sahig sa ilalim nito at lumabas ang incinerator. Doon sinabi ni Seba, ito ang aking teritoryo. Nahulog si Club Jam, ngunit nakahawak pa rin. Inapakan ni Seba ang kanyang kamay at tinanong, magsalita ka, nasaan ang kapatid ko? Ngunit imbes na matakot, ngumiti si Club Jam at sinabing, ang saya nito, nagpapasalamat talaga ako dahil sinundan kita. Mas exciting ito kaysa tutukan ka lang ng baril at bantaan ka. Dinedma na naman ni Seba ang mga sinabi ni Club Jum at ngayon ay pinagpapawisan na siya nang tanungin niya ulit ng, hoy, tatanungin ulit kita. Ngunit habang nagsasalita pa lang si Seba, ay muli siyang dinedma ni Club Jum na nagsabi na ang pakiramdam daw na malapit ka na sa kamatayan ay ang sandali kung saan mas nagiging tunay kang tao. Para kay Club Jum, ang takot at sakit ay bahagi ng buhay. Matapos niyang sabihin ito, bumitaw siya, sabay pumalakpak at makikita na mas na-excite pa siya hanggang sa nagkaroon siya ng nosebleed at parabang nag-glow ang kanyang mga mata. Bigla siyang kumuha ng isang kadena na may nakakabit na blade sa dulo at inihagis ito kay Seba. Nagulat si Seba, nguit gamit ang kadena ay hinila ni Club Jum ang sarili pabalit sa itaas.
Sa sobrang bilis ng pagkilos ni Club Jum, nang makalingon si Seba ay agad na siyang inatake nito. Naitabingi man ni Seba, sugatan naman ang kanyang braso. Hindi pa siya nakakatayo nang apakan ni Club Jum ang kanyang kamay at sinabing, "Nakakamangha talaga ang tao. Kaya nilang ma-achieve ang mga bagay na sinaset nila sa kanilang isipan." Nilapitan niya si Seba at tinanong kung gusto ba nitong makawala sa sakit. Dapat daw isipin ni Seba na hindi masakit ang nararamdaman niya. Paulit-ulit na bumulong si Club Jum ng, "Hindi ito masakit. Hindi ito masakit." Hanggang sa bigla nakaramdam ng sakit si Seba. Sabi pa ni Club Jum, "Kita mo? Hindi na masakit, di ba?" Ang sikreto sa isang complete na brainwash ay nagsisimula sa hypnosis. Makikita na natulala si Seba. Dagdag pa ni Club Jum, "Ang boses ko ay pinagkakatiwalaan na ng utak mo." Sabay pumalakpak siya at nagsabing, "Ngayon ay nakapag-establish na tayo ng mutual understanding." Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Seba nang tanungin siya kung nasaan ang database dahil alam daw ni Club Jum na alam ito ni Seba. Pagbalik ng eksena kina Shin na tumatakbo pa rin, may napansin siya sa itaas. Nasangga niya ang atake ni Seba dahilan para mapahinto sila at nagpakita na si Seba. Sabi ni Shin, "Ikaw pala yan, Seba." Dumating naman si Club Jum at nagsabing, "Oh, so yan pala ang database." Kaya agad na binalaan ni Amane si Shin, "Mag-ingat ka sa lalaking yan sa likod ni Seba. Nagtatrabaho yan kay Slur at siya rin ang nag-hypnotize sa akin noon." Tinanong naman ni Club Jum si Seba kung ang matandang lalaki ba ang database. Sagot ni Seba, "Oo." Kaya inutusan siya ni Club Jum na patayin ang database. Subalit napigilan siya ni Shin at nagsabing, "Hindi ikaw ang tipo na madaling ma-hypnotize. Bumalik ka na sa dati, si Raulo." Sabay sinuntok niya si Seba, ngunit naiwasan ito ang suntok at nanatiling invisible. Sa isip ni Shin, hindi niya ma-detect ang lokasyon ni Seba dahil may kung anong nagbablock sa brain waves. Inis na inis si Shin pero mabilis na kumilos si Club Jum at dinaanan siya. Nang lingunin niya ito, agad namang inatake ni Club Jum si Bayudo. Bahagya niya namang itong na-block ni Bayudo at sinabing, "Mas magaling ako pagdating sa pag-uupo lang sa lectures ng klase." Dito na kumilos si Amane at umatake, "Lolo, yumuko ka." Tamaan niya si Club Jum, bagay na nagustuhan pa nito. Nagtaka naman si Amane at tinanong kung ano ang problema ng taong ito dahil nagpasalamat pa si Club Jum sa kanyang atake. Kinumusta ni Shin sina Amane pero biglang sumugod muli si Seba. Naiwasan ni Shin ang atake at nasabi sa kanyang isip na kaya niyang umiwas gamit lang ang hula. Maya-maya ay dinistract siya ni Seba gamit ang kamay at sinuntok siya, dahilan para mapatalsik si Shin. Ngunit nakapaghanda pa rin siya. Hawak ang tinidor at bumuelo gamit ang glove para ma-amplify ang paghagis nito. Tinarget niya si Seba ngunit naiwasan din ito. Si Seba naman ang naghanda, habang si Shin ay pasugod at nag-charge gamit ang glove. Bigla namang nakaramdam ng sakit si Shin sa kanyang kamay, dulot ng pagka-recoil mula sa paghagis ng tinidor kanina. Dahil dito nakuha ng advantage si Seba at halos malapit na niyang saksakin si Shin sa ulo gamit ang kutsilyo. Matapos nito nilipat ang eksena sa kuta ni Uzuki. Sabi ni Toramaru, "Kailan ba susuko si Shin? Dapat i-let go na niya ang possibility na may pupunta rito. Wala namang pupunta rito para i-rescue tayo. Besides, napaka-hot naman ni Slur." Sagot naman ni Mafuyu na napakabilis daw nitong mag-switch ng side. Dagdag pa niya, tinawagan daw niya ang kanyang kuya kanina, kaya malapit na raw itong dumating doon. Sagot naman ni Toramaru na, "May fetish ka pala sa kuya. Close ba kayo ng kuya mo?" Sabi naman ni Mafuyu, hindi raw gaano. Hindi rin daw kasi sila madalas nag-uusap. Inamin pa niya na noong bata pa sila ay na-hate niya ang kanyang kuya. Nagtaka naman si Toramaru kung bakit, kaya ikinuwento na ni Mafuyu ang konting nakaraan niya nung siya ay 5 taong gulang pa lamang at ang kuya niyang si Seba ay 9 na taong gulang na. Wala raw kaalam-alam ang kanilang mga magulang na sinasaktan pala niya ang kuya niya noon. Lagi pa nga silang pinapalaro at pinapatrin ng kanilang mga magulang na magkasama pero dahil 4 na taon ang tanda ng kanyang kuya, iniisip raw ni Seba na sagabal lang siya at madalas siyang hindi pinapansin. Patawang sabi ni Toramaru, "Ang harsh naman." Kaya ayon kay Mafuyu, noon ay naiisip pa raw niya na papatayin ng kanyang kuya dahil sa ganoong pagtrato. Sabi naman ni Toramaru, "Ang extreme naman yan. Parang nagdadalawang isip na tuloy ako kung dapat bang dumating dito ang kuya mo."
Dagdag pa ni Mafuyo na sa tuwing may problema siya, palaging dumarating at nagpapakita ang kanyang kuya. Kaya sabi ni Toramaru, "Love yan, isang sagradong love, nakabantay palalagi ang kuya mo sa'yo." Pero sabi naman ni Mafuyo, matalino lang daw talaga ang kuya niya. Kaya sabi ni Toramaru, sana raw ay may kuya rin siya. Samantala, sa isipan ni Mafuyo, naisip niya na late na raw ang kanyang kuya. Balik naman tayo kina Seba. Bigla itong huminto sa pag-atake kay Shin. Nilapitan siya ni Club Jam at tinanong, "Bakit ka huminto?" Sagot ni Seba, "Nasaan si Mafuyo?" Nagtaka naman si Shin habang sabi ni Club Jam, "Wow, nire-resist mo ang hypnosis ko. Napaka-twisted mo talaga, Seba. Pero once na nanaginip ka, hindi ka na makakagising pa." Pumalakpak si Club Jam at inutusan si Seba na patayin si Shin. Naghanda na ulit si Seba, gayon din si Shin. Ngunit imbes na si Shin ang atakihin, sabay nilang sinugod si Club Jam. Diretso ang tama kaya napasoka ito ng dugo. Nagulat si Boyda sa ginawa ng dalawa. Sabi ni Seba kay Shin, "Minsan, may pakinabang din palang ESP mo." Sagot ni Shin, "Napakabaduy mong aktor kanina." Ang totoo pala, nang huminto si Seba kanina ay telepathically niyang sinabi kay Shin na tatanungin niya si Club Jam kung nasaan si Mafuyo. Kapag inisip ni Club Jam ang lokasyon, babasahin naman ni Shin ang kanyang isipan. Kaya matapos makuha ang sagot, wala na silang ibang pakialam. Tinanong ni Shin kung kailan pa nakatakas si Seba sa hypnosis. Sagot ni Seba, "Hindi naman talaga ako na-hypnotize in the first place. Aktingan lang yun." Sinupakbig na nila na Boyda at Amane. Sabi ni Boyda, munti ka na raw silang mapahama kanina. Dagdag pa ni Amane, kahit senior daw nila si Seba, kapag niloko pa ulit si Namito, papatay na raw talaga nila ito. Kaya dito na tinanong ni Seba kay Shin kung alam na ba nito ang lokasyon ni Mafuyo mula sa isipan ni Club Jam. Sabi naman ni Shin, nasa isang abandoned warehouse daw sa Bangkok sina Mafuyo at malamang ay naroon din sina Slur. Ngunit biglang pumalakpak ulit si Club Jam at nakuha ang atensyon nila. Kasunod nito ay umatake si Amane. Nabuti na lang ay naiwasan nila. Nagulat si Boyda at sabi naman ni Club Jam, "Once na na-hypnotize ka na, wala ka ng kawala. Amane, gusto mo talagang patayin ng 3 taong nasa harap mo, di ba? Hindi mo na kayang tiisin." Pagdating sa point of view ni Amane, nakita niya si Shin bilang si Yotsumura, ang mismong ata niya, kaya tinawag niya itong Itay. Nagulat si Shin sa pagtawag na yon, habang sabi ni Club Jam ay numiti lang siya at nagsabi, "Ngayon, oras na para maglaro." What a turn of events mga kaibigan. Ngayon ay tapatayin na talaga ni Amane si Shin dahil sa kanyang paningin ay si Yotsumura ang nasa harap niya, ang taong pinakagusto niyang patayin. Kaya paano kaya haharapin ni Shin si Amane? Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter na punong-puno ng bakbakan. Hindi lang ang laban na ito ang matutunghayan ninyo, kundi pati na rin ang matinding labanan ng Order members. Kaya tutok lang mga kaibigan dahil dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, follow at subscribe para sa mas marami pang videos na tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime at kita-kits ulit sa susunod.